Mga mare, welcome to my mini vlog. Magandang gabi mga mare, another day, another mini vlog na naman. Kaya tara at samahan niyo muna kami sa aming mga ganap ngayong araw. Heto nga, tag-init na muna ako ng tubig para makapagkape na muna kami. Medyo tanghali na nga to at paglabas nga namin kanina wala na kaming mabilihan ng pandesal. Kaya eto at bumili na lang muna kami ng buns. Bago talaga umpisahan ng lahat ng gawain, hindi po pwede hindi muna kami magkakape. At pagkatapos naming mag-almusal dyan, eto at nag-asikaso na rin ako kagad ng aming pangtanghalian. Nung lumabas nga kami kanina para bumili sana ng pandesal, dumiretso na rin kami sa talipapa at namalengke na rin kami. Adobong baboy yung nire-request na ulam ng asawa ko, pero sabi ko sa kanya parang mas gusto kong maggulay ngayon. Kaya for today's pananghalian nga namin mga mare, magluluto lang ako ng pinakbe. Noon ako munang hugasan dyan yung karning baboy at mauuna ko nga siyang isasali. At habang hinihintay ko pa uminit yung kawali, inumpisahan ko na rin muna yung paghihiwa ng mga gulay. Nung medyo uminit-init na yung kawali, inilagay ko na rin yung karning baboy. At habang nagluluto ako dito, etong batang maliit naman, napaliguan na pala ng papa niya. Sabi ko nga dito sa batang maliit, mag-hi muna siya sa camera, kaya ayan at ngiting-ngit. Ay nako mga mare, cute na cute talaga ako sa batang yan, ewan ko ba. Ganun yata talaga kapag ka ikaw yung nanay. Ayan at pagkatapos kong mahiwa lahat ng gulay, naluto na rin yung baboy, kaya sinet aside ko na muna. Katapos ginisa ko na rin tong alamang sa bawang, sibuyas at kamatis. Naglagay lang din ako ng suka para mabawasan yung alat ng alamang at nagpudpud lang din ako ng paminta. Tapos konting asukal para pambalansi lang ng lasa. Katapos tinakpan ko lang at hinayaan ko lang siya dyan ng mga ilang minuto hanggang sa maluto lang yung alamang. At makalipas nga lang ang ilang minuto mga mare, isinunod ko na rin tong kalabasa. Husan ko lang ng isang basong tubig at hinayaan kong kumulo hanggang sa medyo lumambot na yung kalabasa. Nung medyo malambot na nga yung kalabasa, isinunod ko na rin yung iba pang gulay. Nilagay ko na rin pala yung sinangkot siya kong baboy kanina, tapos naglagay lang din ako dyan ng isang shrimp cubes at naglagay lang ulit ako ng konting paminta. Tinakpan ko lang ulit yan at pinakuluan ulit hanggang sa maluto na lahat ng gulay. Medyo matabang daw sabi ng asawa ko, kaya nagdagdag lang ako ng konting patis. At eto na nga mga mare, luto na rin ng pakbet alamaring rodali. Eto at naghain na rin ako kagad at masarap nga to lantakan habang ganitong mainit-init pa. Tingnan niyo tong batang maliit, alam niya na talaga kapag kakain na siya, nagmamadali na kagad umakyat dun sa upuan niya. Ganyan talaga siya mga mare, excited na excited palaging kumain. Pinapakita ko pa nga lang sa kanya yung plato niya, ngiting-ngiti na kagad. Siya, tara mga mare, kain daw po kayo, sabi nitong batang maliit. Tingnan niyo naman na talagang ganadong kumain. Sulit na sulit talaga yung pagod mo sa pagluluto ng pagkain kapag ganito yung pakakainin mo. Siya, paano mga mare, ayun lang muna ulit for today. Galit-galit muna tayo at magmumukbang muna ako dito. Good night na muna at maraming salamat sa inyo palaging panonood.